Kabanata 831. Ngumiti si Severin kay Beryl. Siyempre ako ito. O iniisip mo bang may lakas ng loob silang lokohin ka? Ngumiti si Beryl. Kung ganoon, mag-inuman tayo mamayang gabi dahil nandito ka sa Dropcom. Pwede rin kitang dalhin na mag-sightseeing bukas. Pero agad tinanggihan ni Severin ang alok. Salamat pero hindi na. Puno ang schedule ko. Bukod pa roon, baka mag-usap-usap ang mga tao at pag-usapan ang pagkakakilanlan ko kapag nakita nila akong namimili kasama ka. Napangiti si Beryl ng alanganin. Walang masama kung malaman nila ang pagkakakilanlan mo. Matagal ka nang nananatiling low profile. Zoheb, ngayong nandito ka at ang apat na nakatatanda, ipapasa ko na sa inyo ang mga pil. Ibinukas ni Severin ang kanyang palad at isang maliit na porselanang bote ang lumitaw. Binuksan niya ang bote, itinaas ang kamay, at gamit ang telekinesis ay inilabas ang mga pil na lumutang sa harap ni na Zoheb at ng apat na nakatatanda. Supreme Leader, ito ba ay second grade low rank pil? Una, akala ni Zoheb na ibibigay sa kanya ni Severin ay first grade high rank pil, na baka makatulong sa kanya na maging level 3 warrior king. Pero nang maingat niyang suriin ang pil na nasa harap niya, napagtanto niyang mas malakas ang enerhiya at mas mabango ang amoy kumpara sa first grade high rank pil. Noon niya lang napagtanto na second grade low rank pil ang ibinigay sa kanya. Oo, lahat ng ito ay second grade low rank pills. Tumango si Severin na parang walang anuman. Diyos ko, ibig bang sabihin nito isa kang second grade alchemist? Labis na nabigla ang lahat. Pangarap ng bawat warrior king ang magkaroon ng second grade low rank pil dahil nakakatulong ito para umangat ang kanilang antas. Ang pinakamahalaga pa, sobrang bihira nito sa Middle Bridge. Malaman na ang kanilang batang supreme leader ay isa palang second grade alchemist ay tunay na nakakagulat. Sarilinin ninyo lang at huwag ipaalam sa iba. Ayokong istorbohin ako ng mga tao at pilitin akong maging elder nila. Bahagyang natawa si Severin at hiniling na manatiling lihim ang impormasyong iyon. Alam niyang gugustuhin ng lahat, lalo na ang mga mayayamang pamilya, na magkaroon ng second grade alchemist na kakampi. Haha, huwag kang mag-alala, mananahimik kami. Narinig ninyo ba ang sinabi ng Supreme Leader? Papatayin ko ang sinumang magbunyag nito. Sabi ni Beryl. Master, ang lakas mo talaga. Anong rank ka na ngayon? Low, medium, o high? Huwag mo akong kalimutan kapag nakagawa ka na ng second grade high rank pil. Malaki ang maitutulong nito sa antas ko. Nasabik sa tuwa si Beryl at puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Lahat ng nasa paligid ay nagulat sa sinabi niya. Isa na siyang level 9 warrior king. Hindi na maisalarawan kung gaano pa siya kalakas kapag umangat muli ang kanyang antas, at ang ideyang iyon ay nakakatakot para sa iba. Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala, naging second grade low rank alchemist lang ako ilang araw pa lang ang nakakalipas. Hindi madali ang umabot sa high rank. Pero sigurado akong maaalala ko kayong lahat kapag naabot ko iyon. Hehe, hihintayin ko ang araw na iyon. Natatawang sagot ni Beryl. Mr. Zoheb, masamang balita, ang mga miyembro ng Wild Blood Gang ay nagtitipon sa labas. Biglang pumasok ang ilang bodyguard na takot na takot. Ngunit mas lalo pa silang napatigil at halos lumuhad. Naroon din kasi si Beryl, ang War God. Ang Wild Blood Gang, bakit sila nandito? Kunot noong tanong ni Beryl. Ngumiti si Severin, dito ka lang. Lalabas kami at pwede mong silipin mula sa siwang para malaman kung bakit sila nandito. Pagkatapos noon, lahat ay agad na lumabas maliban kay Beryl. Tulio, ano ang ibig sabihin nito? Dahil naroon sina Severin at Beryl, hindi natakot si Zoheb na palalain pa ang sitwasyon. Hinarap niya si Tulio Sawyer, ang pinuno ng Wild Blood Gang, at nagtanong. Dinala mo ba ang lahat ng mga tauhan mo rito para lipulin ang Tigris Hall? Ilan ang dala mo? 700, 800. Tanong din ng Great Elder nang may kumpiyansa at walang bakas ng takot. Ngumisi si Tulio. Mga Ginoo, isang hindi pagkakaintindihan lang ito. Nandito ako para humingi ng pahintulot na pakasalan ng anak ninyong si Yasmin. Mahal ko siya at umaasa ako na pagbibigyan ninyo ako at bigyan ninyo ako ng basbas. Mr. Zoheb, pakiusap, payagan ninyong pakasalan ni Tulio ang inyong anak na babae.
Makakaasa kayo na magiging mabuti ang trato niya rito sa hinaharap. Lapit ng isang matandang kasapi ng wild blood gang na nakangiti. Ang kapal ng mukha mo. Hinding-hindi kita pakakasalan, matandang manyakis ka. Ano bang iniisip mo ha? Bago pa makapagsalita si Zoheb, si Yasmin na mismo ang sumagot na puno ng galit. Tama iyon. Ano bang problema mo, Tulio Sawyer? Anong karapatan mong isipin na papayagan kitang pakasalan ng anak ko? Hinding-hindi ko siya ipapakasal sa isang matandang gaya mo. Namula ang mukha ni Zoheb habang puno ng galit ang kanyang katawan. Kung tutusin, hindi niya kailanman sasabihin ang mga ganoong salita kung wala si Severin doon. Hindi pa nakikita ni Tulio si Severin noon. Kaya't nagulat siya nang marinig niyang nagsalita si Zoheb ng ganoong tono at paraan. Gayunpaman, iyon mismo ang gusto nilang mangyari. Haha, Zoheb, kung tatanggihan mo, papatayin kita at lahat ng nasa Tigris Hall. Natawa si Tulio at halatang tuwang-tuwa. Sobra na ito. Hindi na nakatiis si Beryl habang nakatago sa loob ng bahay at minamasdan ang sitwasyon. Ang ganitong uri ng pananakot ang pinakakinamumuhian niya. Bago pa man namalayan ng lahat, binuksan niya ang pinto at lumabas. Haha, at ano ang gagawin mo tungkol doon? Natatawang sabi ni Tulio at lumingon. Nagbigay daan ang mga miyembro ng Tigris Hall para kay Beryl. Beryl Vermeulen, ang War God. Paanong posible iyon? Bakit siya nandito? Namutla ang mukha ni Tulio. Kinuskos niya ang kanyang mga mata ng maraming beses para masiguro na hindi siya niloloko ng kanyang paningin. Nagulat din ang mga elder ng Wild Blood Gang. Isa sa kanila ang nagsalita, Mr. Tulio, huwag kang kabahan. Hindi ako naniniwalang siya ang tunay na Beryl Vermeulen. Baka naman isa lang siyang kamukha ni Beryl Vermeulen. Pagkaraan ng ilang saglit, nagpatuloy siya. Isipin mo nga, bakit naman bibisita ang isang war god sa Tigris Hall? Ang Tigris Hall ay isang maliit lang na grupo. Bukod pa roon, bakit makikipag-ugnayan ang isang war god sa mga kagaya nating kabilang sa mga puwersang underground? Tama iyon. Kahit pa si Beryl, ang war god, ay gustong bumisita, tiyak na ang pupuntahan niya ay alinman sa mga first-tier upper-class families o mismong ang alkalde. Tama ba? Pilit na pinakalma ni Tulio ang sarili. Natahimik si Zoheb matapos marinig ang mga sinabi nila. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi, mga hangal. Siya talaga si Beryl Vermeulen, ang War God. Bulag ba talaga kayo? Natawa si Tulio. Zoheb, sigurado akong alam mong pag-iinitan kita. Kaya ka humanap ng kamukha ni Beryl para takutin at lokohin kami. Haha. Sa tingin mo ba bata akong 3 taong gulang na kaya mong dayain ng ganoon kadali? Haha, tama nga, tumayo ang mga elder ng Wild Blood Gang at nagtawanan ng malakas. Babae, sobrang kinabahan ka kaya tinawag mo ang sarili mong Beryl Vermeulen. Alam mo ba kung anong gulo ang pinapasok mo? Sa palagay ko kayo ang mga walang alam sa kung ano ang naghihintay sa inyo. Bilang isa sa mga war god, hindi pa kailanman naramdaman ni Beryl na ganoon siya ininsulto. Sa isang iglap, naging kidlat ang kanyang katawan, mabilis na nakarating sa kinaroroonan ng elder, at sinuntok ito sa dibdib. Wala nang oras ang elder para makareact. Bang! Matapos ang suntok, nawalan ito ng hininga at namatay. Ano? Napatakot at napatulala ang iba. Sobrang bilis na halos pagdudahan nila ang kanilang mga mata. Dahil sabik kayong mamatay, pagbibigyan ko kayo. Singhal ni Beryl. Sa sandaling iyon, isang espiritual na enerhiya ang bumalot sa buong katawan niya bilang pananggalang. Ito'y para hindi siya madumihan ng dugo habang pumapatay ng tao. Level 9 Warrior King. Diyos ko, siya nga talaga si Beryl Vermeulen, ang War God. Nang makita ng ilan ang espiritual na pananggalang, napatulala sila. Ang mga Warrior King mula sa Wild Blood Gang ay parang mga langgam lamang kay Beryl. Sa ilang mabilis na atake, lahat ng Warrior King kabilang na si Tulio na Level 4 Warrior King ay napatay ng walang kahirap-hirap. Bago mamatay si Tulio, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Hindi pa rin siya makapaniwalang bibisita ang isang War God sa Tigris Hall at tutulong para patayin siya. Patawarin mo ako, takbo. Ang mga natira ay bahagyang mas malakas lamang kaysa karaniwang tao. Nang mapatay ang lahat ng Warrior King, sobra silang natakot kaya nagsitakbo para iligtas ang kanilang mga buhay.
Wala namang balak si Beryl na patayin ang mga iyon kaya pinabayaan na lang niyang tumakas. Ang mga pangunahing pinuno ng Wild Blood Gang ay patay na kaya ibig sabihin, hindi na ito muling makakabangon. Inasahan niyang aalis agad ng bayan ang mga natirang kasapi ng gang. Ganito ba kalakas ang isang level 9 warrior king? Napalunok si Zoheb. Ang nasaksihan niya ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang puso. Tapos na, natatawang sabi ni Beryl at kumaway ng kamay. Nilapitan niya si Severin at nagtanong, Master, ano ang masasabi mo roon? Ngumiti si Severin, hindi masama, tara na, sila na ang baalang maglinis ng lugar. Sa parehong sandali, kararating lang ni Manny, ang Great Elder, at Second Elder ng Yusky Mansion. Mr. Manny, inutusan ako ng aking amo na sunduin ka. Hindi nagtagal matapos nilang lisanin ang arrival hall, nagpadala ang mga lawyer ng tao para sunduin sina Manny at ang mga elder. Okay, salamat. Tumango si Manny nang may kasiyahan at sumakay sa sasakyang ipinadala ng mga lawyer para bumalik sa kanilang tirahan. Manny, baka pagod ka sa biyahe. Lumabas si Finn at ang kanyang pamilya upang salubungin si Manny pagdating nito. Ngumiti si Manny, Mr. Finn, sobra kang mabait. Pasensya na kung naabala ka sa pagdating ko. Huwag mong sabihin iyan. Magkaibigan tayo, hindi ba? Mabilis na sagot ni Finn. Sabay na naglakad sina Manny at Finn at naupo sa sala. Doon agad nagtanong si Manny ng sabik. Mr. Finn, kumusta? Nalaman mo na ba kung saan nanunuluyan si Severin? Kung alam mo na, maaari nang kumilos ang mga elder ngayong gabi. Biglang dumating ang dalawang lalaki na nagmamadali. Isa sa kanila ang sumigaw, Sir, may masamang nangyari. Natagpuang patay ang mga tao natin sa isang eskinita. Nadala na namin ang kanilang mga bangkay pabalik. Ano? Galit na tumayo si Finn at agad na naglakad palabas. Hindi nagtagal, nakita niya ang dalawang bangkay sa sahig. Kumibot ang kanyang bibig ng ilang beses at naging pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mabilis na napansin ni Manny ang itsura ni Finn. Huwag mong sabihing sila ang ipinadala mong sumubaybay kay Severin. Napilitang tumango si Finn. Oo, pareho silang level 9 Profound Masters. Pero nagawa pa ring matuklasan ni Severin. Ang hinala ko, nahuli sila ni Severin at inilayo patungo sa eskinita para patayin. Agad na pumangit din ang mukha ni Manny. Malaki ang Drakcom City, hindi magiging madali ang mahanap si Severin ngayon. Tumango si Finn. Oo, sang-ayon ako. Sandali siyang natigilan at nagpatuloy. Mukhang wala na tayong ibang opsyon. Ang tanging paraan ay magtakda ng perimeter mula paliparan hanggang eskinita para malaman kung anong direksyon ang tinungo ni Severin at baka masalubong siya ng mga tauhan ko. Tumango si Manny. Kahit mas matagal at mas marami ang kailangang tao, ito lang ang solusyon. At least, maaari nating alisin ang ibang lugar. May litrato ako niya. Gumawa ka ng group chat at isama lahat ng tao roon. Ipapasend ko ang litrato para alam nila ang itsura ni Severin. Huwag kang mag-alala, Manny. Ngayong araw lang dumating si Severin. Hindi siya agad aalis. Kahit ano pa ang dahilan ng pagpunta niya rito, sigurado akong mananatili siya ng 2 o 3 araw bago umalis. Tatawagan ko ang mga tao ko at ipapakalat sila agad. Natawa si Finn. Cheers! Sa oras ng hapunan, nagsasalo-salo ang lahat ng kasapi ng Tigris Hall upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay ngayong araw. Matapos patayin ni Beryl sina Tulio at ang mga elder, nagayos si Zoheb at pinadala ang kanyang mga tauhan upang kunin ang mga ari-arian ng Wild Blood Gang at ibinenta ang mga ito sa mas mababang halaga dahil lilipat sila sa Southlink City kasama si Severin. Isang malaking sorpresa ang nakamit nilang malaking halaga bago sila lumipat. Higit pa, ang pera. Haha, cheers! Natawa si Severin ng malakas. Pagkatapos ay naisip niya at nagtanong, Mr. Zoheb, pamilyar ka sa lungsod. May alam ka bang mga hall na ipinangalan sa 12 Oriental Zodiac? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 835. Pagkarinig sa tanong ni Severin, umiling si Zoheb. Alam kong mayroong 12 hall sa ilalim ng Draco Deus Temple at alam ko ring ipinangalan ang mga ito ayon sa 12 Oriental Zodiac.
Kaya kung may iba pang hall dito sa lungsod, matagal ko na sanang hinanap. Tumango si Severin matapos marinig iyon. Inaasahan na niya ang ganoong sagot pero sinubukan lang niyang magtanong. Sa totoo lang, kontento siya dahil nakatagpo na siya ng 5 hallmaster sa kasalukuyan. Higit pa roon, mataas ang attainment ni Zoheb. Inaasahan niyang magiging level 3 warrior king ito makalipas ng ilang araw matapos inumin ni Zoheb ang second grade low rank kill. Matapos mag-isip, nag-alok si Beryl. Gusto mo ba ng tulong ko sa paghahanap sa kanila? Umiling si Severin. Hindi na. Mayroon na akong 5 hall na tumutulong sa akin. Hindi rin siguro magtatagal bago ko matagpuan ang natitira pang hall. Bukod pa roon, hindi rin maganda kung malalaman ng iba ang tungkol dito. Grabe, nakikipag-inuman ako sa isang war god. Para akong nananaginip, bulalas ng isang elder ng Tigris Hall. Nag-enjoy ang lahat sa hapunan at tumagal iyon hanggang gabi. Nang matapos ang kainan, tuluyan nang umalis ng lungsod si Beryl. Maraming litrato ang kinuha ni Beryl habang nagdi-dinner at ipinadala niya ito sa group chat para ipagyabang sa iba. Naging mapayapa ang gabi at nagkaroon ng pagkakataon si Severin na makapagpahinga ng maayos. Dahil kailangan pang asikasuhin ni Zoheb at ng iba ang mga ari-arian na kinuha mula sa Wild Blood Gang, nagpasya si Severin na manatili muna kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Nagkasundo silang aalis kapag maayos na ang lahat. Kinabukasan ng umaga, nabagot si Severin kaya inilabas niya ang furnace at nagpatuloy sa paggawa ng gamot. May sapat pa siyang supply ng spiritual herbs, lalo na yung mga second grade low rank. Kaya nagplano siyang gumawa pa ng mas marami pang second grade low rank pills. Ang mga pill na ito ang mas angkop na tumulong sa iba upang mapataas ang kanilang attainment. Pagdating ng hapon, masiglang tumakbo si Yasmin papalapit sa kanya nang bumaba siya sandali. Supreme Leader, may magandang balita ako, dahil sa iyo at sa pill mo, isa na akong level 1 warrior king ngayon. Mabilis na ibinalita ni Yasmin kay Severin. Ngumiti si Severin, mabuti iyan, kailangan mong pataasin agad ang attainment mo. Maaari ka lang magtanggol at magprotekta sa sarili kapag mas naging malakas ka. Bukod pa roon, misyon ko na pataasin ang attainment mo hanggang sa maging level 9 warrior king ka sa loob ng 1 taon. Pagkatapos noon, maaari na kitang dalhin upang makilala ang Uncle Master ko para sa mas malaking oportunidad. Nabanggit na niya ito kagabi habang nagdi-dinner sila, kaya hindi na nagulat si Yasmin nang marinig niya muli ito ngayon. Curious lang ako. Ang lakas mo na, ibig sabihin, mas malakas pa ang Uncle Master mo kaysa sa iyo. Napangiti si Yasmin at nagsimulang mag-imagine. Ikaw ang master ng mga war gods. Si Miss Beryl ay isang level 9 warrior king. Nangangahulugan iyon na mas mataas pa ang attainment mo kaysa sa kanya. Sa madaling salita, baka level 1 o level 2 warrior emperor ka. At dahil mas malakas pa ang Uncle Master mo, ibig sabihin, at least level 3 warrior emperor o mas mataas pa siya. Diyos ko! Tinakpan niya ang bibig niya sa gulat. Sobrang lupit ninyo. Ngumiti si Severin. Kung magsasanay ka ng mabuti, darating din ang araw na magiging warrior emperor ka. Ako, natatawang sagot ni Yasmin. Hindi ko kailanman naisip na maging isang warrior emperor. Masaya na ako na naging level 1 warrior king na ako ngayon. Oy, Supreme Leader! Gusto mo bang lumabas para maglakad-lakad? Siguro nababagot ka na. Pwede kitang ipasyal sa lungsod. Matapos mag-isip sandali, natawa si Yasmin. Hindi ko rin alam kung paano tutulong sa tatay ko sa negosyo. Dahil abala sila, nababagot din akong nakakulong lang sa bahay. Sige, tara na. Bahagyang kumilos ang balikat ni Severin. Matapos siyang gumawa ng gamot buong umaga, kailangan din niyang magpahinga. Ilang sandali lang, lumabas sila para maglakad. Sa pagkakataong iyon, ipinakilala rin ni Yasmin kay Severin ang Drakcom. Pagkalipas ng ilang sandali ng paglalakad, nagsalita si Yasmin. Supreme Leader, sigurado akong maganda ang asawa mo dahil napakatalino mo. Ngumiti ng marahan si Severin. Oo, maganda siya. At may cute pa akong anak na babae. Ano, isa ka ng ama. Nagulat ako. Karaniwan, ang mga katulad natin ay hindi agad nagpapakasal dahil ayaw nating maitali sa isang relasyon at nais nating maabot ang mas mataas na antas.
Kahit na magpakasal man tayo, hindi rin tayo nagmamadaling magkaanak. Pero ikaw, may anak ka na agad kahit bata ka pa, sabi ni Yasmin. Nagpatuloy siya. May narinig din akong kasabihan na mas humahaba raw ang buhay kapag naabot mo na ang isang tiyak na attainment. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. At least, hindi ko pa yun nakikita sa sarili kong mga mata. Ang pinakamalakas na tao na kilala ko ay isang Warrior King at ang susunod na antas pagkatapos ng Warrior King ay Warrior Emperor. Hindi ko pa naririnig kung ano ang kasunod ng Warrior Emperor. Pero may narinig akong sabi-sabi na kapag nalampasan mo ang Warrior Emperor, ibig sabihin may basbas ka mula sa Diyos at mas hahaba ang buhay mo. Tumango si Severin. Oo, ang ranggo pagkatapos ng Warrior Emperor ay tinatawag na Saint. Ang Saint ay may habang buhay na 200 taon. Kapag naging Saint ka, ibig sabihin mas hahaba ang buhay mo at mapapanatili mo rin ang iyong kabataan kaya hindi agad tatanda ang iyong itsura kagaya ng normal na tao. Kung maaabot mo ang isang tiyak na antas ng attainment, may kakayahan ka ring panatilihin ang iyong kabataang anyo. Totoo, ibig sabihin, ang Saint ang susunod na ranggo pagkatapos ng Warrior Emperor. Naguluhan si Yasmin. Napakunot ang kanyang noo at napabulong. Halos imposibleng makatagpo ng isang Warrior Emperor sa kontinenteng ito. Pero sabi ng tatay ko, mayroon talaga. Hindi lang dito, nakatira sila sa mas malalayong lugar at hindi nakikihalubilo sa mundo dahil masyadong mahina ang spiritual energy sa hangin natin. Kaya iniisip ko, napakahirap maging isang saint kung ang pagiging Warrior Emperor pa lang ay parang imposibleng misyon. Pagkatapos noon, umiling siya. Sige, huwag na nating isipin iyon. Hindi ko pa naman kailangang mag-alala tungkol doon ngayon. Alam mo ba na may siyam na asawa ang mayor ng Drakcom? Bilang isang gobernador, siguradong marami ka rin. Ilan ba ang asawa mo? Napakunot ang sulok ng labi ni Severin. 10 asawa. Mukhang enjoy siya sa buhay niya na parang isang playboy. Ikaw? Ilan ang asawa mo? Labis na naging curious si Yasmin sa sagot habang nakatingin kay Severin at hinihintay ang kanyang kasagutan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng hiya si Severin habang tinatitigan siya ni Yasmin. Mula sa tono at ekspresyon ni Yasmin, parang iniisip nito na mas malakas ang isang lalaki kapag mas marami itong asawa. At parang kakaiba para sa isang lalaki na isa lang ang asawa. Gayunpaman, may katuturan din iyon. Maraming pinuno ng pamilya o mayor sa Drakodom ang may higit sa isang asawa o kabit. Lalo na ang mga makapangyarihang lalaki. Hinawakan ni Severin ang tulay ng kanyang ilong at ngumiti ng alanganin. Isa lang ay sapat na. Isa lang ang asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Yasmin na para bang nakakita ng kakaiba. Guwapo ka, may talento, ang supreme leader, at gobernador. Diyos ko! Alam mo ba kung ilang babae ang magkakagusto sa iyo? Bakit hindi ka pumili ng ilan para maging asawa mo? Hindi ba't gusto ng mga lalaki ang maraming magagandang babae? Sa sandaling iyon, hindi makapagsalita si Severin. Ikinuyong niya ang kanyang daliri at ginamit ang kamao para kumalabit sa noo ni Yasmin. Isa ka palang batang babae at hindi mo dapat iniisip ang mga ganyang bagay. Hindi ba pwede bang mas angkop para sa edad mo ang isipin at alalahanin mo? Hindi sumang-ayon si Yasmin. Ano naman ang masama kung maging curious ako tungkol dyan? Hindi ba normal na usapan lang iyon? Iniisip ko lang na dapat dagdagan mo pa ang mga asawa mo dahil napaka-talented mo. Kung hindi, parang kakaiba lang. Hindi alam ni Severin kung paano magre-react. Sa hindi malamang dahilan, ilang babae ang biglang pumasok sa kanyang isipan matapos marinig ang sinabi ni Yasmin. Sina Sheila, Rachel, at Gracie. Pawang magaganda. Tiyak na makakahatak sila ng pansin kung sabay-sabay silang lumabas. Umiling si Severin nang mapagtanto niyang lumilipad na ang kanyang isipan. Gayunman, hindi nila alam na may isang lalaki na nakamasid sa kanila mula sa malayo. Iniisip nitong magkalapit at masyadong malapit sina Severin at Yasmin. Buwisit. Galit na bulalas ng lalaki habang naglakad papalapit kasama ang kanyang mga bodyguard. Habang naglalakad, galit niyang sinabi, Yasmin, sinungaling ka. Napakunot ang noo ni Yasmin at tumingin sa direksyon ng lalaki. Flynn Hoffman, ano ang sinasabi mo? Bakit mo ako tinawag na sinungaling?
Tinitigan ni Flynn si Severin at galit na sinabi, binilhan kita ng bulaklak at kape. Pero sabi mo masyado ka pang bata, ang iniisip mo lang ay ang iyong training, at wala kang balak pumasok sa relasyon ngayon. E ano itong ginagawa mo ngayon? Magkasama kayo, hindi ba? Pagkatapos, sinipat niya si Severin. Ang taong ito ay mukhang 7 o 8 taon ang tanda kaysa sa iyo. Baka nga 10 taon pa. Mukhang may hilig ka talaga sa mas matatandang lalaki at hindi dahil ayaw mong pumasok sa relasyon. Nanggigigil si Yasmin habang kumakagat ng labi. Flynn, nasisiraan ka na ba ng ulo? Sino nagsabi sa iyo na kami ang magkasama? Napaka-talented niya. Paano naman magiging kami? Kahit magustuhan ko siya, hindi rin niya ako magugustuhan. Ano bang problema mo? Sobra ka lang nag-i-imagine. Ako ang sira. Namumula ang mata ni Flynn habang malungkot na sinasabi, ikaw ang sinungaling. Kung hindi ko nakita kung gaano kayo kalapit, maniniwala pa ako sa sinabi mo. Nakita ko kung gaano kayo ka-intimate. Nakita ko ang lahat. Intimate. Grabe, nasisiraan ka na talaga. Muli, napatulala si Yasmin. Siya ang supreme leader ko. Hindi siya ang boyfriend ko. Supreme leader. Nagulat si Flynn. Ano ang supreme leader? Bakit ngayon ko lang narinig yun? Niloloko mo ba ako at gawa mo lang iyan? Sandali siyang natigilan at nagpatuloy. Nakita ko kanina. Tinapik niya ang noo mo gamit ang kanyang daliri kanina. Kumalma ka na. Tigilan mo na ang pagpapaliwanag sa kanya. Umalis na tayo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Severin para magpaliwanag kay Flynn. Para sa kanya, isa lang itong hangal na binatilyo. Malamang kasing edad lang ni Yasmin. Bilang isang nasa hustong gulang, wala siyang tiyaga para makipagtalo dito. Aalis. Saan kayo pupunta? Hindi kayo pwedeng umalis hanggat hindi nyo na ipapaliwanag ang lahat. Hinarangan ni Flynn ang kanilang daraanan. Nasa likod niya ang kanyang mga bodyguard at mabilis silang pumwesto para pigilan sina Severin at Yasmin. Wala nang dapat pang ipaliwanag dahil sinabi ko na sa iyo. Siya ang supreme leader ko. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Napabuntong hininga si Yasmin. Kahit hindi kabilang sa mataas na antas ang pamilya ni Flynn, may mga taong sumusuporta at nasa likod nito. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niya kay Flynn ngunit hindi niya ito tinatanggihan ng direkta at naghahanap na lang siya ng palusot. Umaasa siyang mag-asawa rin ito at humanap ng iba. Hindi niya akalaing iisipin ni Flynn na may relasyon sila ni Severin matapos lang silang makita na magkasama. Tanda, sino ka ba? Akin si Yasmin. Papatayin kita kapag inagaw mo siya sa akin. Habang mas iniisip ni Flynn, lalo siyang nagngingit-ngit. Para sa kanya, nahuli niya sa akto sina Yasmin at Severin. Hindi niya alam kung ano pa ang nangyari sa dalawa habang hindi siya nakatingin. Ang ideyang iyon ang tuluyang nagpasabog ng kanyang isipan. Naging matalim ang tingin ni Severin matapos marinig iyon. Sa una, ayaw pa niyang palakihin ang gulo ngunit ngayon ay nagbanta na si Flynn laban sa kanya. Napangisi siya, papatayin mo ako, hindi yan mangyayari. Masasabi ko na walang sinuman sa Drakcom ang may kapangyarihan o kakayahang pumatay sa akin. Grabe, nakakatakot pakinggan pero hindi ako naniniwala. Ngumisi si Flynn, kilala niya ang lahat ng makapangyarihang tao sa Drakcom. Malinaw na iniisip niyang nagyayabang lang si Severin. Pagkatapos, tumingin siya kay Yasmin. Hindi mo pa rin aaminin. Sige, babalian ko na lang siya ng binti dahil hindi mo inaamin. Flynn, kumalma ka. Ang totoo, ayaw talaga kita at ayaw kong pumasok sa kahit anong relasyon ngayon. Ipinaliwanag ni Yasmin. Hindi siya ang boyfriend ko kaya huwag mo siyang idamay dito. Hindi siya basta taong kaya mong galawin. Kahit ang ninong mo, hindi niya kayang tapatan siya. Naiintindihan mo ba? Haha, tigilan mo na ang panloloko. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga kalokohan mong sinasabi? Hamalakhak si Flynn, at umatras ng ilang hakbang, at kumaway ng kamay. Sige, baliin niyo ang mga binti niya. Gusto kong makita kung paano siya makakaalis dito. Ang lakas ng loob niyang agawin ang babae ko. Opo, sir. Mabilis na pinalibutan ng mga bodyguard si Severin. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang kamao at pinalabas ang espiritual na enerhiya. Mga profound master lang sila kaya hindi talaga makakapanakit kay Severin.
Ilang segundo lang, lahat sila ay nag-umpisang umungol at napahiga sa sahig. Mukhang isa siyang warrior king. Napasama ang itsura ni Flynn. Plano lang niya sanang turuan ng leksyon si Severin. Hindi niya akalaing ganap na mabibigo ang kanyang plano. Dahil gusto mong baliin ang mga binti ko, hindi na kita patatawarin ngayon. Isang nakakatakot na ngisi ang lumitaw sa mukha ni Severin habang dahan-daw ang lumalapit kay Flynn. Anong balak mong gawin? Agad na namutla ang mukha ni Flynn. Patuloy siyang umatras habang nagbabantang nagsalita. Mas mabuting pag-isipan mo muna ang gagawin mo. Oo, hindi kabilang sa mataas na antas ang pamilya ko pero hindi basta-basta kayang galawin ng kahit sino ang ninong ko. Kapag naglakas loob ka, hindi na pinakinggan pa ni Severin ang karugtong. Humakbang siya ng malaki, at hinawakan ang braso ni Flynn, at binali ito ng may matinding puwersa. Bas agin. Napasigaw si Flynn sa sakit. Namutok ang mga ugat sa kanyang noo dahil sa tindi ng kirot. Tumingin sa kanya si Yasmin at napailing. Flynn, sinabi ko na sa iyo. Hindi siya ang taong dapat mong kalabanan pero ayaw mong makinig. Ikaw lang ang may kasalanan. Yasmin, tara na. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Severin kaya nagpasya siyang umalis kasama si Yasmin. Maya-maya, nagreklamo siya. Sayang, paubos na ang supply ko ng first-grade spiritual herbs. Maganda sana kung makakagawa pa ako ng mas maraming first-grade high-rank medicines para makatulong sa mga level 8 o 9 profound masters na maabot ang level 1 warrior king. Kung makakakuha lang ako ng mas maraming spiritual herbs, magkakaroon tayo ng mas maraming level 1 warrior kings. Ngumiti si Yasmin. Pwede mong subukan ang swerte mo sa auction center. Matagal na akong hindi nakakapunta doon. Baka may makita kang magandang bagay doon. Auction center. May auction center pala sa Drakcom. Nagliwanag ang mga mata ni Severin matapos malaman iyon. Oo naman. Ang Grand Sky Auction Center. Ayon sa mga sabi-sabi, pagmamay-ari ito ng isang nakatagong pamilya ng cultivators. Walang naglalakas loob na manggulo sa auction center. Hindi ang first-tier upper-class family, second-tier upper-class family, o kahit ang mayor. Kabanata 840. Dahil nabanggit ang paksa, ikinwento pa ni Yasmin kay Severin. Ang auction center na ito ay napakasikat. Maraming cultivators mula sa mga kalapit na bayan ang pumupunta doon. Sa totoo lang, narinig ko na ang tungkol sa mga auction center pero hindi pa ako nakakapunta sa isa. Oo, tara't silipin natin. Agad na naengganyo si Severin sa auction center. Naisip niya at nagtanong, pero nagbabayad ba gamit ang pera o spiritual stones? Kaunti lang ang dala kong spiritual stones. Nakukuha ko lang iyon kapag may mga taong nambubulabog at napipilitan akong patayin sila. Tinakpan ni Yasmin ang bibig at natawa. Huwag kang mag-alala. Ang auction center na ito ay nakatayo sa mundo ng mortal kaya pera ang gamit nila sa transaksyon. Pero may lugar sila kung saan pwedeng ipagpalit ang spiritual stones. Gayunpaman, pera pa rin ang pambayad sa mga item. Nagtanong si Severin na curious, totoo. Pwede palang ipalit ang spiritual stone sa pera. Paano ginagawa iyon? Nagkibit balikat si Yasmin. Ang spiritual stone ay hinahati sa low grade, medium grade, high grade, at premium grade. Maari mong ipalit ang isang low grade spiritual stone kapalit ng $1,000. Tumango si Severin. Naiintindihan ko na. Kung gusto kong ipalit ang isang medium grade spiritual stone, kailangan kong magbayad ng $1,500. At $150 milyong naman para sa isang high-grade spiritual stone. Eksakto, wala silang premium-grade spiritual stones. Sa katunayan, bihira rin ang high-grade spiritual stones. Karaniwan, low-grade at medium-grade lang ang pwedeng ipagpalit sa auction center. Ang mga batong ito ang madalas gamitin ng mga tao. Ang high-grade at premium-grade spiritual stones ay napakabihira. Napakakapal ng espiritual na enerhiya na laman nito kaya karamihan ay itinatago na lang para sa sarili, paliwanag ni Yasmin. Oh, huwag mo akong tawaging Supreme Leader kapag nasa labas tayo. Ayokong pagtitinginan ako ng tao kapag narinig yun. Severin na lang ang itawag mo sa akin, sabi ni Severin habang tumatango. Hehe, sige Severin.
Natatawang tugon ni Yasmin. Matapos gumugol ng oras kasama si Severin, napagtanto niyang isa itong madaling pakisamahan at mabait na tao. Noong una, akala niya magiging nakakailang at nakaka-stress ang lumabas kasama niya. Lubos na nabago ni Severin ang pananaw niya matapos ang maghapon nilang pagsasama. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng auction center. Kinailangan nilang magbayad ng entrance fee na $1,500 bawat isa para makapasok. Buwisit, ang kamay ko, bali ang kamay ko, nang gigigil na giit ni Flynn habang nakakuyom ang panga. Dali-daling lumapit ang kanyang mga bodyguard at isa sa kanila ay kumuha ng healing pill. Mr. Flynn, inumin mo ito at dadalhin ka namin sa ospital para magamot. Tumango si Flynn habang ang mga mata niya ay puno ng galit. Yabang niya, babayaran niya ito, papatayin ko siya, punta muna tayo sa ospital. Pagkatapos gamutin ng doktor ang braso ko, hahanapin ko ang ninong ko. Sa palagay ko, ninong mo lang ang makakatulong sa iyo. Malinaw na nagsisinungaling sa iyo si Yasmin. Sa tingin ko, baka isa lang siyang level 1 o 2 warrior king. Kailangan mong hilingin sa ninong mo na ipadala ang pinakamalakas niyang tao para labanan siya. Nag-isip at nag-analisa ng sitwasyon ang isa sa mga bodyguard para kay Flynn. Tumango si Flynn. Pumunta sila sa ospital. Sa daan, tinawagan ni Flynn ang kanyang ninong na si Carlito. Di nagtagal, dumating si Carlito sa ospital. Nakasimangot ang mukha nito nang makita ang braso ni Flynn na nakabalot ng plaster cast.